Hello guys, good evening sa inyo. Mayroon akong pahabol dahil gabi na at may pahabol akong nababasa. So, medyo goods ito para sa atin. So, let's start muna. Pray muna tayo. Mike Ladies and Alpha. gentlemen, God is good all the time. Lord Jesus, I come before you just as I am. I am sorry for my sins. I repent of my sins. Please forgive me. In your name, I forgive all others for what they have done against me. I renounce Satan and the evil spirits and all of their works. I give you my entire self, Lord Jesus. I accept you as my Lord, God, and Savior. Heal me, change me, strengthen me in body, soul, and spirit. So, ayun guys, tapos na tayo mag-pray. So, let's start tayo. Ito yung mga title, mga ngaral, no? Patungkol sa buhay. So, nandito ako ngayon sa mga ngaral. 7 verse 2 to 3. So, let's go. Basahin natin kung ano ba sinasabi dito. Sabi dito sa verse 2, mas mabuting pupunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay ng may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakdaring mamatay. So grabe guys, no? So mas maganda pala pumunta tayo sa may patay, no? Kaysa punta tayo sa mga may handaan. So ito yung sinasabi dito, mas maganda pa daw na magpunta tayo sa mga patay, sa mga namatayan, kaysa sa may bahay na may handaan. So ganito guys, medyo na amazed lang tayo ako sa mga ngaral na to. So patuloy natin sa 3. Ang sabi niya sa 3, ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa katuwaan, sapagkat maaaring malungkot ang mukha ngunit masaya ang kalooban. Wow! Ano ba ang mga meaning nito sa atin, no? So, pwede tayo magtuloy para maunawaan natin kung ano bang sinasabi. So, sa 4, ito na, ipapaaman ko na sa inyo. Pwede pa tayo sa 5. Mangmang ang isang taong mag-iisip ng kasiyahan. Wow, grabe ah. Ngunit matalino ang isang tao, naghahanda para sa kanyang kamatayan. Wow, ano ba ito? Ano ba itong mga sinasabi ng mga ngaral nito? Mukhang nakaka-amaze lang. Paano ba? Parang nakapaisip ako dun ah. Kasi ito sa 5, mas mabuting makarinig ng saway ng talino kaysa isang mangmang ang pupuri sa iyo. Bo, grabe no, di ba? Tuloy natin para mas maintindihan natin, no? So let's go sa 6. Paaman. Ang halakhak ng mangmang ay tulad ng siklab ng apoy, walang kabuluhan. Oh, grabe pala. So ibig sabihin pala, guys, ang dito sa tono, ang masabi dito sa to, mas mabuti pang pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan, sapagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakdaring mamatay. So alam naman natin guys na tayo ay mamamatay, di ba? So mas maganda pa daw na pumunta tayo sa namatayan kaysa may mga handaan. At least kailangan natin i-prepare ang ating mga sarili dahil alam natin nakatakda din tayong mamatay.
So, ayun, huwag tayong matakot dahil doon din tayo pupunta. So, hindi tayo matatakot sapagkat tayo ay nananampalataya sa Diyos. So, kung hindi ka mapananampalataya sa Diyos, sigurado matatakot tayo. Kasi nga, ang ating kaluluwa, so kung isip-isipin lang, kung hindi tayo tumanggap kay Yesu Kristo na ating tagapagligtas, wala tayong Diyos sa buhay, talagang mapapahamak tayo. So, talagang matatakot tayo. Pero pag tayo ay tumanggap at tayo ay sumampalataya sa Diyos, ay alam naman natin, masaya at least kahit papano. Mamatay tayo, pero at least masaya. Ano ba naman ang kabuluhan ng isang taong walang Diyos sa buhay? Siyempre, mahirap yan. Diba? Mahirap yan kasi mapahamak tayo. So, ayun guys, ang ating mga kuwan dito, itong mga yung halakhak, diba? Parang, iwan ko, minsan kasi merong kasing nagbibigay ng words of God, tapos yung iba na mga nakikinig, pinagtatawanan tayo, di ba? Pinagtatawanan ang mga nagbibigay ng words of God kasi nga hindi nila maintindihan. Kasi yun, ang sabi, di ba? Parang apoy, walang kabuluhan, di ba? So wala talagang makabuluhan kasi puro ka lang tawa ng tawa na hindi mo na maalam. So ito naman ang pagpupuri ng isang mangmang sa'yo ay talagang pangit. Mas maganda pang turuan ka ng may alam, di ba? Katulad ko rin na nag-share din dito ng words of God. So mas gusto ko pa na kung ang nakakaalam sa akin ay turuan pa ako para mas na madadagan ang aking mga kaalaman. Kasi hindi naman pwede na magiging magaling ka sa mas tumuturo sa'yo. Dapat pantay ka lang doon. Halimbawa, pastor. Hindi pwede na ang pastor nagturo sa'yo na lalampas ka pa doon sa pastor. So dapat kuwang ka lang, tama ka lang. Doon ka lang label. Hindi pwede kasi na kung sino na nagturo sa'yo, lalamang ka pa. O, diba? Katulad ng Diyos natin na si Yesu Kristo na nagturo, dapat hindi ka daw pwede lalamang. So, kailangan tanggapin mo lang kanyang mga pinagsasabi at pwede mo rin ibigay kaalaman sa isang katauhan, diba? So, yan. Yun lang yung masasabi ko, guys. So, abang-abang lang sa mga ating mga mga video para sa Word of God. So ito na guys, ang kasabihan, kapag kasama mo ang Diyos, ayahay ang buhay. Bye for now.